Ang isang weak na lalaking ito ay may taglay na swerte na kakaiba at mas maganda kaysa sa sinuman, hindi man niya nakasama ang kanyang ama subalit nagkaroon naman siya ng tunay na mga kaibigan na isang bagay na karamihan sa atin ay hindi nararanasan at sa huli ay naging pinuno siya ng isang pangkat ng hunters, na sa kalaunan ay naging pinakamakapangyarihang grupo kahit na wala siyang espesyal na kapangyarihan. Nagsisimula ang kwento sa isang grupo ng mga bata na may pangarap na maging treasure hunters na may layuning makamit ang kayamanan at katanyagan, lahat sila ay sumang-ayon at kasama na ang batang nakasuot ng curtain na parang costume, at nangako silang magiging pinakamagaling na bayani sa mundo. Ang mga treasure hunters ay naglalakbay sa mundo para magsiyasat ng mga sinaunang lugar na tinatawag na treasure vaults, kung saan nagtatago ang mga relic at nakikipagsapalaran sila ng kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga halimaw na tinatawag na phantoms, ngunit kapalit nito ay makakamit nila ang malaking yaman at katanyagan. Isang sikat na clan ang nag-host ng mga interview para sa mga posibleng bagong miyembro at ang ating bida na si Cry, ay naghihintay sa pila at alam niyang limitado lang ang pwedeng marating ng isang solo hunter, kaya mahalaga ang pagsali sa isang grupo kung ang target niya ay ang mataas na layunin. Isang batang babae na nagngangalang Ruda ang nagpakilala kay Cry dahil siya lang ang mukhang hindi nakakatakot sa paligid, pero awkward na hindi niya kinamayan si Ruda at si Ruda ay gustong sumali sa isang grupo dahil nahihirapan siyang mag-isa sa isang treasure vault, ngunit may isang lalaki na tinutuya siya dahil mababa lang ang kanyang level 3. Naiinsulto si Ruda nang tawagin siyang baguhan ng lalaki at sinabing masyado siyang mababa ang antas para sumali sa kilalang First Steps Clan. Iminungkahi ng lalaki na tumakbo na lang siya sa kanyang nanay at sa inis ay hinamon ni Ruda ang lalaki sa isang labanan, natigil ang kanilang pagtatalo at natutuwa si Cry na natapos na ang gulo. Pagpasok nila sa loob ay nalulula si Ruda sa dami ng mga hunters na gustong sumali sa First Steps Clan, nagulat din siya nang malaman na ito na ang pang-5 beses ni Cry na pumunta sa mga ganitong interview at para sa mga hunters, ang kasanayan ay lahat ang mga may talento ay mabilis na nakikilala at umaangat sa ranggo. Ngunit ang mga walang talento ay nakakapit lang sa iilang pagkakataong dumadating. Ang First Steps Clan ay binubuo ng maraming grupo at ang Arc Brave Party ang pinakamalakas at sa interview na iyon, nakumpleto pa nila ang isang level 7 treasure vault gamit lang ang 6 na miyembro at ang kanilang leader ay si Arc Roden, at kapag tinanggap niya ang isang hunter siguradong magiging matagumpay ito. Ngunit ayon kay Cry ay wala pang natatanggap na bagong miyembro ang Arc Brave mula sa mga interview na ito. Palaging napapaligiran ang kanilang mesa ng maraming interviewees at napaisip si Ruda kung bakit may isang partido na may isang bakanteng upuan, bigla na lang lumitaw ang isang malaking lalaki na nagngangalang Greg. Ipinapaliwanag ni Greg na ang mesa ay pagmamay-ari ng grupo na orihinal na nagtatag ng First Steps Clan, sila ay tinatawag na The Grievers at sila ang unang partido na dumating sa kapital ilang taon na ang nakalilipas at dahil sa kanilang labis na talento, mabilis silang nakilala at itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na partido sa kapital. Ang buong pangalan nila ay The Grieving Souls at sila ay mga kababata at kaibigan ni Cry. Ito ang unang pagkakataon na tumatanggap ang Grievers ng mga bagong miyembro kaya maraming tao ang dumalo sa event na iyon, ngunit walang nakaupo sa kanilang mesa kaya parang chismis lang ang balita. Bigla na lang nagpakita ang isang batang pulang buhok at sinasabing wala siyang oras para sa mga mahina. Hinahanap niya kung nasaan ang mga Grievers at ipinagyabang na siya ay nasa level 4 na, at gusto niyang magpakuha sa pinakamalakas na grupo sa kapital. Ang isang batang babae na nagngangalang Tino ay napigil ang turuan ng leksyon ang pulang buhok na bata, kaso handa siyang mabilisan na ituro sa bata ang kanyang lugar at tulad ng gagawin ng kanyang kapatid, nais ni Tino na patunayan na mas nararapat siyang mapabilang sa Grieving Souls kaysa sa pulang buhok ngunit pinaalalahanan siyang huwag gumawa ng eksena. Huli na dahil hinudyukan na sila ng lahat at nagbigay sila ng espasyo para sa labanan, si Tino ay nasabik ng simulan ang laban ngunit si Cry ay tila nag-aalala at sinabi kay Ruda na sumama sa kanya palabas at ang pulang buhok ay gustong maghanap ng away, ngunit si Tino ay naghihintay lang matapos niyang putulin ang ulo ng bata dahil sa muli, ito ang gagawin ng kanyang kapatid. Habang tumakas si Cry ay naisip niyang hindi na sana siya pumunta sa araw na iyon at habang umaabot na sa rurok ang laban, may naramdaman si Tino na nakakagulat at bigla niyang binaliwala ang mga sigaw ng mga tao para sa labanan, hindi pinansin ang paghahanda ng pulang buhok sa kanyang espada. Sa halip ang buong atensyon ni Tino ay nakatutok kay Cry at laking gulat ng lahat nang biglang tumakbo si Tino papunta kay Cry,
kaso mas nakakagulat pa nang tawagin niyang master si Cry at lumalabas na si Cry pala ang tunay na master ng First Steps clan at pinuno ng Grieving Souls. Ang buong clan ay naghihintay kay Cry upang simulan ang pagpupulong at lahat ay nagulat nang malaman kung sino siya talaga. Sa gintong panahon ng mga treasure hunters ay may isang tao na namumukod tangi sa kanilang lahat at ito si Cry, at ilang taon bago ang mga pangyayaring ito, si Cry at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa kapital. Baguhan pa sila noon ngunit mabilis nilang natatapos ang mga treasure vaults na para sa mga nagsisimula. Isang beses ay nailigtas si Cry ng kanyang kaibigan subalit inakala lang ng kanyang kaibigan na ginagamit siya bilang bitag. Lahat sila ay may parehong pangarap na maging magagaling na hunters kaso hindi pantay ang kanilang talento. Ang 5 kaibigan ni Cry ay may pambihirang potensyal kaya naman inisip ni Cry na siya ay masyadong ordinaryo kumpara sa kanila. Noon niya napagpasyahan na magiging pabigat lang siya sa grupo kung magpapatuloy siya kasama nila at bagamat malapit silang magkakaibigan, walang nagsabi ng kahit ano kaya't alam ni Cry na kailangan niyang magdesisyon para sa sarili at umalis. Isang araw ay nagpaalam si Cry sa kanilang ngunit sa kanyang gulat ay ginawa pa siyang leader ng grupo ng kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay nagkasundo sa desisyon kaya't nagtataka si Cry kung nakinig ba sila sa sinabi niya at tila napagpasyahan na ng grupo para sa kanya kaya sa nakalipas na 4 na taon, si Cry ang nagsilbing leader ng grupo ng kanyang mga talentado na kaibigan mula pagkabata, kahit na ang tanging hiling niya ay magretiro na sa pagiging hunter. Balik sa kasalukuyan ay hindi makapaniwala si Ruda na kausap niya pala ang clan master ng First Steps. Super late si Cry sa interview dahil napasarap ang kanyang tulog kaso iniisip ni Ark na nagbibiro lang siya. Sinabi ni Tino kay Ark na lumayo kay Cry dahil ayaw niya ang pagiging mababaw ni Ark ngunit iniisip lang nito na nagbibiro si Tino. Pinuri pa ni Ark si Cry sa pagsisikap nitong magmasid sa mga tao pero maling akala ito. Humanga si Ark na nagpunta si Cry sa interview na hindi suot ang kanyang uniforme, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Cry na literal lang siyang na late dahil overslept siya. Naiinis na si Tino kay Ark kaya gusto niyang alisin ito sa clan kaso si Ark ang leader ng Ark Brave at isang kilalang grupo. Si Tino ay isang solo hunter na kaakibat ng First Steps at siya ay isang apprentice ng kababatang kaibigan ni Cry na si Liz at sinabi ni Cry na wala ng lugar para sa mga bagong miyembro sa Grieving Souls. Ngayon ay nagkaroon ng ideya si Cry at naisip kung tatanggapin ba ng Ark Brave ang isang bagong miyembro kung siya ang magre-rekomenda. Lubos na nagtitiwala si Ark kay Cry kaya sinabi niyang oo at nagulat ang lahat sa silid dahil bihirang tumanggap ng bagong miyembro ang Ark Brave, kaso sinabi ni Ark na hindi naman masama kung isa lang ang idagdag. Natutuwa si Cry na napaka-generosity ni Ark subalit galit ang isa sa mga miyembro ng grupo dahil tila pinipilit sila na tanggapin ang bagong miyembro. Si Tino sa simula ay inakala na siya ang i-recommend ni Cry kaya nagpapasalamat siya. Ngunit na-distract siya nang biglang sumulpat muli si Gilbert at ang batang nakamalit na gustong bumawi. Sinabi ni Cry na hayaan na lang ito at ipinakilala ng bata ang sarili bilang Gilbert. Nagulat si Cry na nasa isang grupo na ito at kahit na level 4 pa lang siya ay napansin ni Cry na hindi pa magiging kapaki-pakinabang agad si Gilbert, pero magiging espesyal ito kapag mabibigyan ng pagsasanay mula kina Ark at sa iba pang miyembro. Gayunpaman alam ni Cry na napakahina niya sa paghuhusga ng mga tao kaya't ang pipiliin niya para sumali sa Ark ay base lang sa swerte. Laking gulat ng lahat nang biglang inirekomenda ni Cry si Gilbert kaso may isang kondisyon at ipinaliwanag niya na ang pinakamahalaga para sa isang hunter ay huwag matalo, dahil ang kahinaan ay maglalagay sa kanilang grupo sa panganib. Kaya kailangan niyang patunayan na hindi siya matatalo at binigyan ni Cry ng babala si Gilbert. Dahil hindi pa siya natatalo simula nang maging hunter siya at namangha ang lahat sa kumpiyansa ni Cry, ngunit alam niyang totoo lang ito dahil hindi pa siya kailanman nakipaglaban ng totohanan. Wala ring balak si Cry na direktang lumaban ngayon at ginawa niyang mas exciting ang sitwasyon, sa pagsasabing ang makakakuha ng kanyang singsing ang ere-rekomenda niyang sumali sa Ark Brave. Sinimulan niya ang kaguluhan sa pagbibigay ng singsing kay Gilbert, kaya agad na sinipa ni Tino si Gilbert sa mukha at natanggal ang singsing sa kanyang kamay. Nagtanong ang lahat kung buhay pa ba si Gilbert matapos ang sipa. Nagkagulo ang lahat sa paghahabol sa singsing at sinabi ni Cry na isa itong relic na maaari nilang itago kung sino man ang makakakuha nito. Habang lumalala ang kaguluhan ay nagpaalam si Cry kina Ruda at Greg at nagdesisyon na umuwi na at kinabukasan, sinabi kay Cry na siya ang nasa front page ng balita. Naging sanhi siya ng malaking gulo at nauwi ito sa pagkasira ng buong lugar at ang Vice Clan Master na si Ava ay nagulat nito kay Cry,
at sinabi ni Cry na gamitin ang pondo ng Arc Brave para sa pag-aayos ng nasirang venue at iniisip ni Ava na masyado nang umaasa si Cry kay Arc, pero wala itong iniisip na masama dahil si Arc ay talagang laid back lang. Gusto rin ni Cry na si Arc ang makipag-usap sa Explorers Association para sa kanya at gayunpaman, ang Explorers Association ay gusto sanang direktang makausap si Cry pero ayaw niyang lumabas ng walang escort at lalo pang lumala ang sitwasyon dahil nasira rin ang kanyang disguise relic na tinatawag na irreversible face, na nagbibigay sa gumagamit ng kakayahang baguhin ang kanilang itsura. Siniguro ni Ava na walang aatake kay Cry sa araw kaya't napilitan siya na magpunta sa Explorers Association at pagdating doon ay nagmakaawa si Cry at humingi ng tawad dahil sa gulong nagawa niya. Sinubukan ni Gar at ito ang branch manager ng association na mapakalma si Cry kaso patuloy itong nagdedepensa ng sarili, binabanggit na wala namang sibilyang nasaktan. Ang assistant ni Gar ay nag-wish na huwag masyadong pagagalitin si Cry pero sinabi ni Gar na wala pa naman siyang sinasabing masama. Ipinaliwanag ni Gar na bagaman walang formal na reklamo tungkol sa insidente, ang mga clan tulad ng First Steps ay kailangang maging halimbawa para sa ibang mga hunters. Hindi niya maaaring palampasin ang ginawa ni Cry ng walang parusa at ang Explorers Association ay nakakatanggap ng maraming trabaho, ngunit ang ilan dito ay halos walang bayad at may mga trabahong sobrang hirap kaya't walang gustong gumawa nito, at ang mga hunters ay tinatawag ang mga trabahong ito na chores. Bilang parusa ay binigyan ni Gar si Cry ng isa sa mga trabahong ito at nainis siya nang makita niyang parang tanggihan ito ni Cry. Nagpaliwanag si Cry at tinanggap ang parusa ngunit sinabi niyang hindi naman talaga ganon kasama ang ginawa niya na habang tinitingnan niya ang libro ng mga chores. Plano niyang pumili ng madali lang na trabaho na ipapasa lang naman niya kay Arc at natagpuan niya ang isang level 3 na misyon na tinawag niyang Corpse Retrieval Duty. Pero itinama siya ng isang babae at sinabing isang rescue mission iyon at sana hindi na lang gawing biro ni Cry na hindi makakasurvive ang mga hunters. Pagkatapos niyang umalis ay humanga si Gar kay Cry dahil pinili nito ang pinakamapanganib na misyon. Pagbalik ni Cry sa kanilang bahay ay nagulat siya nang malamang wala ang mga miyembro ng clan dahil abala ang lahat. Inihayag ni Tino na nakuha niya ang singsing ni Cry dahil ayaw niyang may ibang humawak nito at natuwa siya nang malaman na maaari na talaga niya itong itago. Nagulat si Tino nang tanungin siya ni Cry kung may oras siya ngayon at masayang-masaya si Tino. Iniisip na baka yayain siya ni Cry lumabas ngunit ang totoo ay gusto lang ni Cry na gawin niya ang chore at agad na tumakbo si Tino palayo, pero ginamit ni Cry ang kanyang hounding chain upang hulihin siya. Labis na nadismaya si Tino at dahil gusto lang naman niyang kumain ng ice cream kasama si Cry, ngunit sa halip ay ipinasa nito ang isang nakakatakot na trabaho sa kanya at ang masama pa. Level 4 lang si Tino at hindi niya kayang iligtas ang 5 tao ng mag-isa. Alam ni Tino na pinadala ni Cry ang kanyang mga tauhan sa mga mapanganib na misyon para maging mas malakas sila, ngunit nakiusap siya kay Cry na huwag nang ituloy ang ganitong klaseng Spartan training at pumayag naman si Cry na hindi siya dapat mag-isa. Akala ni Tino ay sasamahan siya ni Cry pero nadismaya siya nang malaman na ang kasama niya ay ang mga hunters na nakilala ni Cry kanina. 6 na taon ang nakalipas si Cry at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa Explorers Association, ang punong himpilan ng mga treasure hunter ngunit nag-alangan si Cry na pumasok. Pinapaalala ng lahat na ideya niya ang magpunta sa kabisera pero natatakot siya na baka hindi niya kayanin at maging pabigat dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sawa na si Luke sa kakaisip ni Cry kaya't pumasok siya sa loob ng association at buong yabang na ipinahayag na siya ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Hinanap niya ang pinakamalakas na mandirigma roon at hinamon para sa titulo at ayaw naman ni Liz at ito ang may pink na buhok. Nakunin ni Luke ang lahat ng papuri kaya ipinakilala niya ang sarili bilang pinakamagaling na magnanakaw sa mundo at si Cry ay ang gusto lang ay matapos agad ang pagpaparehistro, pero ang mga kaibigan niya ay nagpaikot-ikot na gumagawa ng mga pahayag. Sinabi ni Luke sa isang tao na ang tunay na malalakas ay hindi nangangailangan ng sandata at idinagdag pa na ito ay mga salita mula kay Cry at sinabi kay Cry na kailangan nilang magparehistro gamit ang pangalan at crest ng kanilang grupo, pero hindi nila ito napag-usapan kailanman. Binanggit ng tagatala na mahalaga ito kaya't dapat nilang pag-isipan ng mabuti, pero may ibang plano si Cry at gusto niyang bumawi sa kanyang mga kaibigan dahil ginawa siyang leader. Kaya pumili siya ng pangalan na sigurado siyang magbibigay ng impresyon na mahina sila. Nagulat ang kanyang mga kaibigan nang tawagin ni Cry ang kanilang grupo na The Grieving Souls at ginamit ang isang bungo bilang kanilang crest.
pinapaalala ng mga kaibigan niya na dapat silang maging hero party, pero parang anti-social ang dating ng pangalan na iyon. Sinubukan ni Cry na gamitin ang pagkakataong iyon para makaalis sa pagiging leader, pero sa huli ay nagustuhan ng kanyang mga kaibigan ang pinili niyang pangalan at sa ganitong paraan ay opisyal nang naitatag ang kanilang grupo. Nagsimula ang kwento kung paano naging kilala si Cry bilang pinunong leader ng pinakamalakas na clan. Balik sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala ang malaking lalaki na si Cry ang master ng Steps clan. Ito ay dahil ang master ay may palayaw na The Thousand Tricks at isa ring level 8, ipinag-utos ni Tino sa grupo ng mga baguhan na yumukod kay Cry pero sinabi ni Cry sa masyadong masigasig na dalaga na kumalma. Ang mga hunter na nakarating sa isang partikular na antas ay binibigyan ng espesyal na pangalan ng association at nagiging tanyag, halos parang mga celebrity at walang mas mataas na papuri para sa isang hunter kaysa rito, at ang pangalang Thousand Tricks ay ibinigay kay Cry. Kilala si Thousand Tricks bilang pinakamalakas na hunter sa kabisera kaya't hindi makapaniwala si Gilbert na si Cry ang tao na ito. Sinabi ni Tino sa bata na nasasayang lang ang kanyang buhay kung hindi niya makilala ang kapangyarihan ni Cry, at sinabi niya kay Cry na hindi siya makakapagtrabaho kasama ang mga mahina na ito. Ayaw niya sa mga lalaking puro salita lang, ngunit iniisip ni Cry na isa rin siya sa mga ganoong tao at hindi itinuturing ni Cry ang kanyang sarili bilang pinakamalakas sa kabisera at ang tanging dahilan kaya siya nakilala bilang ganoon, ay dahil ipinapahayag ito ng kanyang kaibigan sa lahat. Tumanggi si Gilbert na makisama kay Tino dahil ayaw niyang makinig sa isang taong nagsisinungaling tungkol sa pagiging level 8, sinubukan ni Greg na ipaalala sa kanya kung sino ang sinusubukan niyang awayin, pero talagang hindi makapaniwala si Gilbert na si Cry ang leader ng pinakamalakas na grupo. Nagkaroon ng argumento sa pagitan ng mga baguhan kaya nagpasya si Cry na sumuko na sa pagpapaliwanag kay Gilbert. Si Craig at Ruda ay pabor na kaya sinabi ni Cry kay Tino na kumuha na lang ng ibang miyembro ng guild kung kailangan niya ng tulong. Matalino na pinili ni Tino si Cry pero agad siyang tinanggihan ni Cry at akala ng lahat na ayos na ang lahat, pero bigla na lang hinamon ni Gilbert si Cry at tumanggi si Gilbert na makinig sa kahit sino na mas mahina kaysa sa kanya, kaya kung matatalo siya ni Cry ay sasama siya kay Tino. Tinanggap ni Cry ang hamon ngunit ipinadala niya si Tino para lumaban sa kanyang lugar. Masayang ipinaalala ni Tino na bastos si Gilbert sa master kaya't oras na para ipataw ang divine punishment sa kanya. Nag-inat si Tino bago ang laban pero sabik na si Gilbert para sa kanyang rematch. Pinipilit ni Gilbert na gusto niyang harapin si Cry pagkatapos subalit duda si Cry na makakagawa man lang si Gilbert sa pagkatalo kay Tino. Nagulat si Gilbert nang marinig na si Tino ay level 4 lamang na tulad niya at inamin ni Tino na siya ay walang kwenta kumpara kay Cry, kumpiyansa si Tino na madali niyang maipanalo ang laban. Nagdesisyon pa nga siyang maghinay-hinay para hindi niya aksidenteng mapatay si Gilbert, ngunit nag-aalala ang ibang mga baguhan dahil alam nilang hindi gaanong mahusay ang mga magnanakaw sa direktang labanan at alam naman ni Cry na mas maalam si Tino. Marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban sa tao at naabot niya ang level 8 ng mag-isa, kaya't mas malamang na mas magaling siya kaysa kay Gilbert at gayunpaman, medyo nag-aalala si Cry tungkol sa relic ni Gilbert na tinatawag na The Peroral Sword, maaaring magbigay ito ng kalamangan kay Gilbert. Bigla na lang ipinamangha ni Gilbert ang lahat nang itapon niya ang kanyang makapangyarihang espada. Tumanggi siyang hayaang maliitin siya ng kahit sino at ipinahayag na hindi niya kailangan ng sandata para talunin ang isang walang armas na babae. Para kay Cry ang isang swordsman na nagtatapon ng espada ay mukhang kalokohan pero ngayon ay magiging patas ang laban base sa kakayahan lamang. Naghanda si Tino para sa laban at nakumbinsi pa niya si Cry na bilhan siya ng ice cream kapag nanalo siya. Sinimulan ni Tino ang laban sa pag-ulat kay Gilbert gamit ang kanyang napakabilis na galaw at ang isang sipa niya ay nagpabagsak kay Gilbert. Hindi pa sumusuko si Gilbert pero nil-up na siya ni Tino at pinaalalahanan siya na naghinay-hinay pa siya sa laban. Nag-alok si Tino ng awa pero sa kondisyon na sasambahin ni Gilbert si Cry bilang isang Diyos mula ngayon at manalangin sa kanya ng 3 beses sa isang araw. Hiniling din niya na magdala si Gilbert ng mga alay na ipapasa niya kay Cry at nawala sa sarili si Gilbert dahil sa galit at hindi niya matanggap na magmumukha siyang tanga, pero mabilis siyang pinatahimik ni Tino. Pinasalamatan ni Tino si Cry sa pagtulong sa kanya upang maging malakas pero iniisip ni Cry na wala naman talaga siyang nagawa, namangha ang iba sa kung gaano kalakas ang grupo ng Steps at si Gilbert ay nalulunod na lamang sa kanyang pagkatalo.
alam na ni Gilbert sa matagal na panahon na isinilang siya upang maging hunter. Hawak niya ang espada mula pagkabata at mabilis niyang nalampasan ang mga matatanda sa kanyang kakayahan. Sa huli ay napunta siya sa kabisera kung saan sumali siya sa isang grupo at nalinis nila ang ilang mga treasure vaults. Tuwang-tuwa si Gilbert sa sarili niya at nagsimulang maniwala na siya ang pinakamahusay. Ngayon ay sinabi ni Tino sa kanya na dapat gamitin niya ang espada kung gusto pa niyang lumaban. Pero tumanggi si Gilbert at tinutuligsa siya ni Tino dahil sa kanyang pride at sinabing walang kwenta ito kung sa huli ay mamamatay siya. Napagtanto ni Gilbert na tama siya dahil kung totoong laban iyon ay matagal na sana siyang patay. Nagulat si Gilbert nang tama ang hula ni Kai na iniwan niya ang kanyang grupo dahil masyado siyang malakas para sa kanila. Sinabi ni Cry na nangyari rin iyon sa kanya pero naiisip niya kung paano hindi siya iniwan ng kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad ay mali ang pagkakaintindi ni Gilbert dito. Ang The Grieving Souls ay isang grupo ng mga elite na namumukod tangi kahit sa mga pinakamahusay na grupo, kaya't nagulat si Gilbert dahil iniisip niyang si Cry ay nagpapakita ng awa sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pananatili sa kanila kahit na mas malakas siya kaysa sa kanila. Lalo pang nagulat si Gilbert nang hawakan ni Cry ang kanyang espada at pinapagana ang kapangyarihan nito. Nagawang alamin kung ano ang kakayahan nito na nagdudulot ito ng elemental na pinsala at pinapahaba ang abot ng atake. Hindi makapaniwala si Gilbert sa kanyang nakikita dahil wala pa siyang nakikitang ibang tao na humawak sa Purgatorial Sword ng ganoon kadali. Hindi pa natatapos doon nakalikha pa si Cry ng apoy na hindi pa nagagawa ni Gilbert kailanman. Nagawa ni Cry ang lahat ng ito nang hindi man lang hinahawakan ang hawakan ng espada at lalong nadurog ang ego ni Gilbert. Habang tumataas ang kanyang pagkadismaya at tinawag niya si Cry na isang halimaw. Doon nalaman natin na ang Monum Material ay sinasabing ang pangunahing sangkap ng mundong ito at ang mga treasure vaults ay mga fenomena kung saan pinagsama-sama ang Monum Material. Lumilikha ito ng alternatibong mga mundo sa loob ng mga vault batay sa mga alaala na kinuha mula sa core ng mundo. Ang White Wolf's Den ay isa sa mga vault na ito at ito ang pupuntahan ni Tino. Dati itong tinitirhan ng mga Silver Moon Wolves ngunit napuksa ang mga halimaw na ito dahil sa walang habas na pangangaso ng kanilang balahibo. Sa huli ay lumitaw ang vault at naglabas ng isang Blood Cyclops na Wolf Phantom. Natutuwa si Cry na hindi siya sumama sa misyon pero tiwala siyang magiging maayos si Tino at ang kanyang mga kasama. Isa lang itong level 3 na vault at 4 sila sa grupo at pagkatapos ay pinasalamatan ni Cry si Ava dahil sa pagsasabi tungkol kay Gilbert na iniwan ang kanyang dating grupo. Dahil ito ang naging dahilan kung bakit niya nagulat ang bata. Narinig niya ang tungkol sa mga ginawa ni Cry kanina at ipinaliwanag niya na ang espada ay isang uri ng relic na kaya niyang kontrolin ng madali. Mahilig talaga si Cry sa mga relics dahil sa walang katapusang iba't ibang anyo at gamit ng mga ito, kaya masaya siyang mangolekta. Bukod pa rito ay pinapayagan ng mga relics ang isang tulad niya na lumikha ng mga himala. Naisip ni Cry kung pwede niyang bilhin ang Purgatorial Sword mula kay Gilbert. Pero ayaw ni Ava sa kanyang walang ingat na paggastos at iniisip ni Ava na marami ng katulad na relic si Cry, pero sinasabi ni Cry na lahat sila ay iba-iba. Maaaring magkamukha sila pero may kani-kanyang personalidad at nagagawa at matindi ang pagka-addict ni Cry sa pangungulekta ng mga relics. Narinig niya na nangungutang na si Cry para makabili ng mga relics na kahit na marami ng pera ang pumapasok sa Griever. Isa si Cry sa mga malalaking delinquent at nakapangutang pa ng malaking halaga. Ang kita ng Griever ay pantay-pantay na hinahati sa lahat ng miyembro at kahit pa hindi magbigay ng malaking kontribusyon, kaya't kahit si Cry na wala namang ginagawa ay kumikita pa rin ng malaki at ang addict sa relic ay pumunta para i-charge ang kanyang mga mahalagang relics, at doon siya nakarinig ng chismis tungkol sa isang phantom na lumitaw sa isang kalapit na daan. Winasak nito ang isang buong binabantayang caravan kasama ang 3 level 3 guards. Ibig sabihin nito'y malakas ang nilalang kaya't nagre-recruit ang Knights of the Third Order ng isang pangkat para wasakin ito. Nagulat si Cry nang malaman niyang nangyari ito malapit sa White Wolf's Den at ngayon ang vault ay punong-puno ng mga lobo. Na-convince ni Cry ang sarili na chismis lang iyon at kahit hindi man ay malakas si Tino para harapin ang kahit ano, syempre ay nagpatuloy ang chismis dahil sinasabing nagiging mas malalakas ang mga halimaw sa loob ng Wolf's Den. Pinag-uusapan na nga ng association na baguhin ang antas ng vault. Patuloy itong binaliwala ni Cry ngunit may bagong balita na isang level 5 na grupo ang nawala sa lugar. Nagulat si Cry kaya sinuri niya ang fact sheet ng trabahong kinuha niya at doon niya nalaman na ang grupong kailangan ng pagsasagip ay level 5.
at pinagsisisihan niya na hindi niya binasa ang sheet ng maayos. Nagulat ang mga kausap ni Cry nang malaman nilang ipinadala niya ang level 4 na si Tino sa isang vault kung saan nawawala ang mga level 5 na grupo. Sinabi ni Cry na magiging magandang pagsasanay ito para kay Tino. Sinubukan niyang tiyakin pa ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi na nagpadala siya ng 3 adventurers kasama niya. Ngunit nabahala ang mga ito nang malaman nilang isang makeshift o pansamantalang grupo ang ipinadala niya. Dati ay akala nila ang mga nakakatakot na tsismis tungkol sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga miyembro ni Cry ay hindi totoo, pero ngayon ay malinaw na ang mga pagsubok na iyon ang dahilan kung bakit ang Gravers ang pinakamalakas na grupo. Nagsimulang kabahan si Cry tungkol sa pagpapadala ng grupo sa isang mapanganib na misyon pero muli niyang kinumbinsi ang sarili na magiging maayos sila. Malakas si Gilbert at mayroon din siyang makapangyarihang relic at sa kasamaang palad. Naalala ni Cry na naubos na ang kapangyarihan ng espada at iniisip niya kung na-charge ito ni Gilbert bago umalis. Samantala nakita natin ang grupo na papalapit sa White Wolf's Den at nagsimula na nilang maramdaman kung gaano kadelikado ang misyon, at ipinaliwanag ni Tino na nagsulat pa siya ng kanyang huling habilin bago umalis at natuklasan ni Ruda na alam ni Cry na may nangyayari sa Den, kaya niya sila pinadala doon. Naniniwala rin si Tino na ito ang dahilan at tiyak niyang hindi aksidente ang komposisyon ng kanilang grupo. Sinabi niya na plano ni Cry ang bawat detalye kaso hindi makapaniwala ang iba dahil ngayon lang sila nagkakilala isang araw bago ang misyon at dagdag pa. Sumama lang si Gilbert nang bigla niyang maisip na gawin ito. Naalala ni Gilbert na alam ni Cry ang dahilan kung bakit iniwan niya ang kanyang dating grupo. Napagtanto niyang minamanipula ni Cry ang sitwasyon mula sa simula at idinagdag pa ni Tino sa alamat ni Cry. Ipinaliwanag niyang malawak ang kaalaman ni Cry tungkol sa lahat ng adventurer sa kabisera, parang child's play na lamang para kay Cry ang basahin ang kanilang mga galaw at iniisip. Mahirap paniwalaan ito para kay Ruda pero itinuro ni Greg na pati ang mga nangyari sa kanilang panayam ay pinagplanuhan na ni Cry. Bawat bagay na nangyari ay bahagi ng plano at sinabi ni Tino sa kanilang lahat na huwag mag-alala, dahil anuman ang mangyari sa lahat ay ayon sa calculation ni Cry. Tiwala siyang hinding-hindi sila ipapadala ni Cry sa isang imposibleng misyon at sa kasamaang palad para sa mga ito, mali ang hinala nila at ang totoo ay eksaktong ganoon nga ang ginawa ni Cry. Umaasa siyang susuko ang grupo kapag masyadong mahirap na ang misyon pero alam niyang hindi basta-basta titigil si Tino. Sa oras na iyon ng araw ay wala nang magbibigay tugon para magbigay ng tulong, kaya kailangan pumunta ni Cry mismo at balik sa grupo ay natakot sila nang makaharap nila ang isang makapangyarihang phantom. Hindi ito isang ordinaryong lobo dahil may suot itong armor at may hawak pang espada. Inisip ni Tino na isa na namang legendary test ito mula kay Cry, pero si Cry naman ay desperado na naghahanap ng mga relic para pigilan ang grupo sa pagpunta sa vault at sinubukan niyang makuha ang pinakamarami niyang kayang relics, pero nahuli ang kanyang atensyon ng isang ligtas na lugar. Nagtaka si Ava kung ano ang ginagawa niya kaya sinabi lang ni Cry na maglalakad lang siya. Alam ni Ava na nag-aalala siya para sa grupo pero nagulat siya nang makita na nagdala pa si Cry ng isang bagay na tinatawag na si Tree Slime. Itinanggi ni Cry na mayroon siya nito dahil labag ito sa batas ng imperyo. Gayunpaman ay iniisip ni Cry na lahat ng relics na pwede niyang gamitin para lumaban ay wala ng mana, kaya kailangan niyang gamitin ito bilang huling solusyon at nagtanong siya kung dapat bang may isama si Cry, pero ang traveling relic ni Kai ay para sa isang tao lang at pinapagana ni Cry ang relic at mabilis na umangat sa himpapawid. Nag-alala siya dahil ang relic na ito ay mula sa nakakatakot na human missile incident at tinatawag itong The Night Hiker. Ito ay napakapanganib at wala itong mga seguridad at walang preno at hindi ito kayang mag-hover o magmaniobra at sa madaling salita, ito'y halos depektibo. Sa isang sulyap sa nakaraan, isang linggo matapos mabuo ang The Graven Souls ay nasira ang Ultimate Divine Sword ng lalaking may pulang buhok na tinatawag na Testament Blade at hindi siya makapaniwala. Sinabi ng iba na isa lang naman itong kahoy na espada at wala itong laban sa Cyclops na kalaban nila. Isang lasing na matandang adventurer ang nagsabi na nagsisinungaling sila at tinawag silang duwag sa pagtakbo mula sa halimaw. Ipinakita ng mga babae mula sa Graven Souls ang mata ng Cyclops sa matandang lasing, na halos maihi ito sa takot at balik sa kasalukuyan ay natapos ng grupo ni Tino ang pagwasak sa isang wolf monster. Isang napakalakas na halimaw na hindi dapat lumitaw doon at maswerte sila dahil isa lang ang kanilang nakaharap. Nagtanong ang iba kung bakit hindi ginamit ni Gilbert ang kanyang flames at ipinaliwanag niyang wala na siyang mana.
napagtanto ni Gilbert na dahil iyon kay Cry na ginamit ang lahat ng mana. Sinabi rin niyang hindi niya kayang i-recharge ito mag-isa at iminungkahi ng iba na umatras na sila, dahil malamang patay na ang mga taong dapat nilang iligtas pero tumanggi si Tino at ipinaliwanag niyang hindi sila naroon, para kunin ang mga patay dahil sa malamang buhay pa ang mga tao. Idineklara ni Tino na hindi nagkakamali ang kanilang master sa paggawa ng desisyon at bahagi ng plano ni Cry ang pag-ubos ng mana ng Purgatorial Sword. Iniisip niya na ayaw ni Cry na umasa sila sa mga relic at pagdating nila sa White Wolf's Den, napansin nila na mas malaki ang mga lobo kaysa sa dati. Ang lungga ay para sa mas maliliit na lobo kaya't masikip ang mga malalaking lobo roon at dahil dito, mas mabuti na pumasok sila agad upang makipaglaban sa loob sa halip na bigyan ng mas malaking espasyo ang mga halimaw sa labas. Plano ni Gilbert na mauna pero maraming beses siyang ininsulto ni Tino at tinawag pa siyang tanga. Sinabi ni Tino na tungkulin niyang panatilihing nabubuhay ang lahat at ang pagpasok ng walang plano ay ang pinakatangang bagay na narinig niya. Iniisip ni Tino na sinusubukan ni Cry ang kakayahan niya bilang leader kaya't kailangan niyang panatilihing buhay ang lahat. Nagpasya si Tino na ang mga babae ang magpapalabas sa mga halimaw dahil mas mabilis sila at ang mga lalaki ang tatapos sa mga nasa likod. Bilang leader ay tumanggi siyang hayaang magsakripisyo ang kahit sino bilang shield at samantala, nakita si Cry na lumilipad sa himpapawid at naiisip na sana buhay pa si Tino at gusto lang niyang gamitin nito ang ibang miyembro bilang meat shields kung kinakailangan. Pumasok na sa laban ang grupo ni Tino pero mas malalakas ang kanilang mga kalaban kaysa sa kanila. Ang isang bagay na nagpapalakas sa kanila ay ang kanilang teamwork at nanalo ang grupo sa kanilang unang laban. Natuwa si Tino dahil walang ideya ang mga kalaban sa kooperasyon at patuloy ang laban habang mas maraming halimaw ang lumilitaw, at naisip ni Tino na hindi na masama ang kanilang maliit at pansamantalang grupo. Si Gilbert ay madaldal pero malakas at si Ruda naman ay mahusay sa pagtukoy ng mga kalaban. Si Greg ay may maraming karanasan at magaling makipag-coordinate sa iba at pinuri ni Tino si Cry dahil sa pagbubuo ng ganitong klaseng team at tinawag pa niya itong Diyos. Bumalik ang mga problema ni Gilbert sa dati niyang grupo at hindi sila makasabay sa kanya kaya't iniwan niya ang grupo na puno ng pagkagalit. Napagtanto niya ngayon na hindi niya isinasaalang-alang ang damdamin ng kanyang mga kasamahan noon at ngayon ay masarap pala sa pakiramdam na makipaglaban kasama ang isang team. Nanalo ulit ang grupo sa isa pang laban at sinabi ni Gilbert na nagsisimula pa lang siya uminit at ilang sandali pa. Naramdaman ni Tino na malapit na ang dungeon boss at inisip ng iba na oras na para tumakbo, pero sinabi ni Tino na nakarating sila dito nang walang gasgas kaya't kakayanin din nila ang boss. Sang-ayon si Tino na ang pag-iingat ay mahalaga kaso ang umatras sa misyon ay hindi nagpapalago ng tao. Inisip ni Greg na kapag ang isang hunter ay umabot na sa level 4 at maaari na siyang kumita ng maayos sa pagkumpleto ng mga treasure vaults sa mas mababang antas, ginawa ni Greg ito at laging umaatras kapag mahirap na ang misyon. Nakita na niyang mamatay ang napakaraming kaibigan sa laban kaya't natuto siyang matakot. Nakita ni Tino na lumapit si Greg sa first steps dahil gusto niyang baguhin ito tungkol sa sarili niya at malamang kaya siya nilagay ni Cry sa grupong ito. Inisip ni Tino na hindi basta-basta pinagsama ni Cry ang grupo kundi gusto niyang iligtas ang mga talon na ito. Idineklara ni Tino na hindi gumagawa si Cry ng mga bagay ng walang dahilan at lahat ay ayon sa kanyang perpektong plano. Naging mananampalataya na rin si Rude kaya gusto niyang malaman kung bakit siya pinili ni Cry at akala ni Tino ay pinili siya dahil sa kanyang malalaking plot points sa langit. Sa kabilang banda ay natatakot si Cry na huli na siya para pigilan si Tino sa pagpasok sa vault. Nagulat siya dahil ang lumilipad na relic ay labis na wala sa kontrol at sinumpa niya ang gumawa nito. Napaka-out of control nito na itinapon si Cry diretso sa loob ng vault. Samantala nagulat ang grupo ni Tino nang makita ang boss dahil sobrang laki nito. Tumakbo silang lahat para sa kanilang mga buhay at syempre naisip ni Greg kung oras na bang umatras at tumanggi si Tino na sumuko sa isa sa mga pagsubok ni Cry at nag-isip ng plano. Walang suot na helmet ang boss kaya tinukoy niya iyon bilang kahinaan nito. Pinagkakatuwaan ng mga lalaki ang higanteng halimaw gamit ang ilang atake. Namangha si Rude nang mapansin niyang hindi kailanman ipinakita ni Tino ang takot. Natagpuan ni Greg ang sarili sa isang delikadong sitwasyon nang masira ang kanyang espada pero nagawang iligtas siya ni Ruda. Ipinakita ni Tino ang kanyang kamanghamanghang kakayahan nang mabilis siyang lumapit sa nagagalit na halimaw at sinaksak ito sa leeg at nagtagumpay ang grupo ni Tino.
Ginamit niya ang isang potion sa kanyang nasugatan na binti at masaya na ang team sa puntong ito dahil ang natitira na lang gawin ay ang iligtas ang mga tao. Ibinigay ni Tino ang isang espada kay Greg pansamantala pero kailangan niyang mabilis na umiwas sa isang atake. Naggulat ang lahat nang lumitaw pa ang mas maraming boss at natakot silang hindi nila kayang talunin ang napakarami. Maging si Tino ay naisip na lumala na si Cry sa kanyang ibinigay na pagsubok kaya't nagpasya siyang tumakbo sila papunta sa isang kalapit na lagusan upang hindi sila maabot ng mga boss. Sa kasamaang palad ay may bara ang lagusan kaya't napagpasyahan ng mga lalaki na wala na silang ibang pagpipilian kundi magsilbing bitag, upang makatakas ang mga babae at sinabi ng mga lalaki na huwag masyadong mag-alala ang mga babae, dahil mas mabuti na iyon kaysa lahat sila ay mamatay. Naisip ni Tino kung bakit inilagay sila ni Cry sa ganitong sitwasyon at nabigla siya nang napagtanto ang isang bagay tungkol sa singsing ni Cry. Ipinapaalala niya sa iba na walang magsasakripisyo at kailangan lang nilang asintahin ang mga mata ng boss. Muli niyang ipinadala ang lahat upang abalahin ang isa sa mga halimaw at nagawa ni Ruden na ipikit ang mata ng halimaw. Biglang naalala ni Tino ang itinuro ni Cry kung paano gamitin ang relic na napanalunan niya mula sa kanya at ginamit niya ang relic na ito sa boss at tuluyang nabulag ito. Pinapapunta ng iba si Gilbert para tapusin ang halimaw pero napansin ni Tino na may mali at huli na ang lahat ng tamaan si Gilbert ng halimaw. Humingi ito ng paumanhin sa pagkabigo at kinuha ni Tino ang sisi sa kanyang sarili dahil hindi siya naging mas mahusay na leader. Inisip niyang tapos na sila dahil papalapit na ang apat na boss. Bigla na lang nagulat ang lahat nang biglang pumasok si Cry sa vault at binati ni Cry si Tino. Napansin ni Greg na tila natatakot ang mga halimaw kay Cry at sinubukan ng mga halimaw na atakihin si Cry, pero naprotektahan siya ng kanyang kalasag at nagulat ang mga halimaw. Ipinaliwanag ni Cry na mayroong 17 buhay siya at ginamit niya ang isa sa kanyang mga relic para umatake. Napakalakas ng atake na iyon na nagliwanag ang buong kuweba at namangha si Greg na makita kung ano ang hitsura ng isang level 8. Naisip ni Cry kung bakit napakaraming nakakatakot na halimaw sa vault na gayong dapat ay isang level 3 vault lamang ito. Nabigla ang grupo nang makitang buhay pa ang boss monster matapos ang atake ni Cry, pero alam na ni Cry na mangyayari iyon dahil hindi naman ganoon kalakas ang shooting rings. Nataranta ang grupo nang papalapit na ang iba pang mga boss kay Cry na may mga espada at baril bilang mga sandata. Samantalang hindi gaanong nag-aalala si Cry dahil dinala niya ang 17 safety rings kasama niya, habang naghahanda ang mga boss na umatake ng sabay-sabay, napagpasyahan ni Cry na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang lihim na sandata. Nabahala ang mga halimaw nang tanggalin ni Cry ang kanyang kwintas at iniinom ang laman ng isang vial. Ginamit ni Cry ang vial upang lumikha ng usok at sinabi niya sa iba na tumakbo na para sa kanilang mga buhay. Mabagal silang kumikilos kaya sigurado si Gilbert na mahuhuli sila. Ipinapaalala ni Ruden na nasugatan si Tino kaya mabagal ang kanilang pagtatakbo kaso ang totoo ay mabagal lang talagang tumakbo si Cry. Naisip ni Tino na ginagawa ito ni Cry upang protektahan siya at naalala niya ang unang beses na nagkita sila at noon ay binabastos si Tino ng ilang mga magnanakaw, pero dumating ang Graven Souls upang iligtas siya. Mula noon ay gusto na ni Tino sumali sa Gravers at nagsimula siyang humanga kay Cry. Nagpasalamat ang lahat kay Cry sa pagligtas sa kanila at pinuri si Tino dahil sa pagpapanatiling buhay ng lahat sa mahabang panahon. Pinuri ni Cry si Tino sa magandang performance niya, pero masyadong masakit na ang mga sugat ni Tino. Napagtanto ni Cry kung ano ang gusto ni Tino kaya't pinagaling niya ito gamit ang relic at idineklara ni Tino na wala na siyang nararamdamang sakit. Namangha si Gilbert na makita si Cry na nagpagaling gamit ang isang relic, pero inisip ni Cry na kailangan talaga niya ng relic para sa lahat ng bagay. Sa kasamaang palad ay hindi nagawang talunin ni Cry ang mga boss, pero may mas malaki silang problema at naliligaw na sila sa loob ng vault at walang ideya kung nasaan ang labasan at higit sa lahat, wala ring ideya si Cry kung ano ang gagawin. Si Tino at Ruda ay parehong magnanakaw kaya't gusto talaga niya na sana ay mag-recall sila o kahit ano, pero may tiwala silang lahat na alam ni Cry ang ginagawa niya kahit na hindi naman talaga. Biglang nagsalita si Gilbert at matapos ang lahat ng natutunan niya ay kumbinsido siyang alam ng dakilang Cry ang ginagawa nito. Pero para sa kanya, parang naglalakad lang sila ng walang direksyon at nagtanong siya kung dinadala ba sila ni Cry sa labasan, pero bago pa makasagot si Cry ay nagsalita si Tino at sinabi na hindi sa labasan ang daan na ito at may ideya siya sa layout ng Yungib dahil nakakita siya ng mapa.
kaya alam niyang papunta sila sa kabaligtaran na direksyon ng exit at tiyak may dahilan si Cry kung bakit. Buong tiwala rin si Rude sa kanya kaso gusto sana niyang ipaalam ni Cry kung saan sila pupunta, ngunit nanatili itong tahimik at sa wakas ay nakarating sila sa isang daan na may sanga na daan kaya't humula lang si Cry kung saan pupunta at nang lumiko siya, nagulat ang lahat dahil direktang napunta sila sa mga nasugatan na hunters na kanilang sinadya para sagipin. Siyempre ay walang ideya si Cry kung ano ang nangyayari pero sumunod lang siya dahil nakitang papunta na ang lahat sa kabilang daan. Nang makita niyang inaasikaso nila ang mga nasugatan na hunters at namangha siya dahil napansin sila ni Tino, isang bagay na tiyak hindi niya magagawa. Ang leader ng nasugatan na grupo ay si Dave at pinasalamatan niya si Tino sa pagligtas sa kanila pero sinabi ni Tino na dapat niyang pasalamatan si Cry, dahil hindi sila makararating doon kung hindi dahil sa kanya at sinubukan ni Cry na ipaliwanag na hula lang ang ginawa niya kaya hindi siya dapat purihin. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito at inisip na nagpapakumbaba lang siya. Samantala ay binigyan ni Rude ng mga potion ang mga nasugatang hunters para gumaling, pero nawawalan pa rin sila ng lakas dahil matagal na silang hindi kumakain at biglang naisip ni Cry ang perpektong solusyon, dahil dala niya ang isang mahiwagang bag na may halos walang katapusang dami ng tsokolate sa loob. Ang tanging bagay na kaya nitong iimbak ay tsokolate kaya't wala itong silbi sa ibang pagkakataon maliban sa ngayon. Sinabi ni Cry kay Dave na masaya siyang ligtas ito at dahil nang una niyang marinig na nawawala ang isang level 5 party sa dungeon na ito, nag-alala siya na baka may masama na nangyari sa kanila. Sinabi ni Dave na halos hindi na sila nakaligtas at hindi makapaniwala si Gilbert dahil malalakas man ang mga lobo. Imposibleng matalo ng mga halimaw na iyon ang isang level 5 party pero ang tinutukoy pala ni Dave ay hindi ang mga lobo, kundi isang maliit na multo na nababalutan ng mga buto na mag-isa lang na nagpabagsak sa kanilang grupo. Ano man ang nilalang na iyon malamang ito ay ang purong sagisag ng hinanakit at may buong kontrol ito sa vault, kaya malamang ito ang sumpa ng Silver Moon na naninirahan sa loob ng vault at ito ang kumakatawan sa hinanakit at galit ng lahat ng mga halimaw na napatay at dahil sa vault, lumakas ito hanggang maging isang tunay na halimaw. Si Dave at ang natitirang mga miyembro ng grupo ay kabilang sa pinakamalalakas pagdating sa lakas, ngunit bawat isa sa kanila ay walang magawa laban sa halimaw na ito kaya't nga tinawag ito ni Dave na katunggali ng miyembro ng Graven Souls na si Thousand Swords. Si Thousand Swords ay kinikilalang pinakamalakas na swordsman sa kabisera. Dahil pinag-aralan niya ang lahat ng tradisyonal na teknik sa espada at ginamit ang mga ito upang matutunan ang mas marami pang teknik, siya ay isang hindi matutumbasang henyo na kayang pababagsakin ang mga kalaban ng sabay-sabay gamit lang ang isang kahoy na espada. Si Luke ay hindi dapat binabalewala kaya't para kay Cry ay tila sobra ang sinasabi ni Dave na kasing lakas ng isang multo si Luke, matapos ang lahat kung may ganoong kalakas na multo at matagal na itong tinugis ni Luke. Pero dahil ganap na winasak ng multo ang isang level 5 party ay iniisip ni Cry na hindi nila kayanin na talunin ito. Kaya ngayon ay iniisip ni Cry na sana ibinigay na lang niya ang trabahong ito kay R para hindi na siya ang magharap sa problema. Ipinagpatuloy ni Dave na parang naglalaro lang ang halimaw sa kanilang buhay kaya hindi agad sila pinatay noong huli silang naglaban, ngunit kung muli nila itong makakasalubong ay tiyak na tatapusin na sila nito. Tumingin si Rude kay Cry at tinanong kung ano ang gagawin nila sa loob. Kinabahan si Cry dahil hindi siya handang harapin ito at saglit siyang nagulat bago makaisip ng ideya at sinabi niya kay Rude na unahin nilang iligtas ang mga nasugatan, kaya kailangan nilang umalis sa vault bago gumawa ng anuman. Dagdag pa niya dahil ito ay orihinal na misyon ni Tino ay sinabi niya na si Tino na ang dapat manguna mula ngayon. Hindi iniisip ni Tino na karapat-dapat siyang maging leader kung nandyan si Cry subalit iginigiit niya na siya ang manguna dahil ayaw niyang gawin ito at sa huli, pumayag si Tino na muling maging leader at sang-ayon siya sa sinabi ni Cry tungkol sa paglabas sa vault. Kaya pangungunahan niya ang lahat pabalik sa labasan at mas mabilis silang makakarating doon dahil gumaling na ang kanyang binti, pero pinaalalahanan siya ni Cry na may mga nasugatan pa sa grupo kaya huwag siyang tumakbo ng mabilis para makahabol sila. Sinabi niya ito higit sa lahat para sa sarili niyang kapakanan dahil hindi niya kayang sumabay sa bilis ni Tino, lalo na't hindi siya nasa kondisyon matapos ang paglalakbay sa loob ng vault at pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay ay sinabi ni Tino sa lahat na malapit na sila sa labasan, maswerte sila dahil hindi pa nila nakikita ang nakamamatay na multo. Ngunit kung lalabas ang multo na iyon at nangako si Dave na siya ang magsisilbing kalasag ng lahat para bigyan sila ng oras na makatakas,
tiniyak ni Tino na hindi na ito kakailanganin dahil habang kasama nila si Cry at sigurado siyang makakalabas silang lahat ng nabubuhay. Gayunpaman ay wala ni kahit na maliit na kumpiyansa si Cry na makakalabas silang lahat ng nabubuhay at sa katunayan, seryoso niyang iniisip na kunin si Tino at iwanan ang iba kung lalabas ang halimaw pero sa ngayon ay pinili niyang maging positibo at mayroon pa siyang 5 safety rings kaya kahit papaano, mabubuhay siya ng kaunti kung sakaling kailanganin niyang makipaglaban. Ngunit wala siyang ibang kapaki-pakinabang na mga relic na dala at di gumagana ang mga shot rings. Nahulog pa ang nag-iisang sword relic niya habang lumilipad papunta rito kaya't mahirap maging positibo at biglang naramdaman ng lahat ang papalapit na isang bagay, kaya lahat sila ay naghanda sa labanan. Tumayo si Cry sa harap ni Tino upang protektahan siya at wala siyang mga attack relics, ngunit handa siyang gamitin ang kanyang katawan bilang missile gamit ang wingsuit kung kakailanganin. Nagbago ang aura ng yungib habang papalapit ang multo at lahat ay natatakot dahil alam nilang wala silang laban sa bagay na iyon. Ngunit may mas nakakatakot pang bagay na nakita ni Tino sa likod ng halimaw at ramdam niya ang matinding takot, kaya't nagsimula siyang magmakaawa kay Cry na tulungan siya at mukhang kilala ni Cry kung sino ang ikalawang anino, ngunit mas nagtataka siya kaysa natatakot dahil wala siyang ideya kung bakit naroon siya. Biglang nag-flash step ang ikalawang anino at tinapos ang phantom sa isang sipa at matapos ang pagpapakita ng lakas na iyon ay walang duda si Cry na si Liz iyon. Lumapit si Liz kay Cry at nagtanong kung ayos lang na sinipa niya ang nilalang na iyon sa pader, dahil wala siyang alam sa nangyayari. Sinabi ni Cry na wala siyang dapat ipag-alala at natuwa si Liz nang marinig iyon, dahil nakarating na siya kay Cry at sinabi niya na nahanap niya ang isa sa mga sword relics ni Cry sa lupa habang papunta siya roon at agad na nakilala ni Neruda at Greg si Liz, ngunit si Dave ay walang kaalam-alam kung sino siya. Nagalit si Liz dahil hindi niya matanggap na may mga hunters na hindi pa kilala ang Gravel Souls, masama na ang araw niya bago pa siya dumating dahil tumakbo siya pauwi para makita si Cry ngunit nalaman niyang nasa vault si Cry. Sa una ay inisip lang ni Liz na nag-aalala ng sobra si Cry dahil sigurado siyang kaya ni Tino ang misyon ng mag-isa. Kaya't isipin mo kung gaano siya nadismaya nang malaman niyang hindi kayang hawakan ni Tino ang isang simpleng vault. Sinubukan ni Gilbert na ipagtanggol si Tino at ipaliwanag na wala siyang ginawang mali, ngunit ayaw makinig ni Liz kaya sinipa niya si Gilbert sa pader at halos malapit na itong mamatay mula sa sipa. Nang wala ng distractions ay bumalik si Liz at pinagalitan ulit si Tino dahil sa pagiging mahina nito, kahit na dumaan ito sa maraming pagsasanay at nagsimula ng magmakaawa si Tino para patawarin siya, si Cry naman ay nahihirapang panoorin dahil napakahigpit ni Liz kay Tino. Habang patuloy pa rin sa pagsigaw si Liz kay Tino at nakarecover ang phantom mula sa sipa nito, sina Greg at Ruda naman ay nagbubuhos ng healing potions kay Gilbert upang hindi ito mamatay mula sa natamo na sipa. Ayaw ni Cry na masipa rin si Tino kaya't sinubukan niyang mapakalma si Liz at sinabi sa kanya na hindi siya dapat magalit kay Tino. Siya ang nagpadala kay Tino para iligtas ang mga hunters at natapos naman niya ang kanyang misyon, kaya hindi makatarungang tawagin siyang mahina matapos ang kanyang nagawa at agad na nawala ang galit ni Liz nang marinig niya ito mula kay Cry. Tinanong niya kung talagang mahusay ang ginawa ni Tino at tiniyak ni Cry na talagang humanga siya sa nagawa ni Tino. Habang pinag-uusapan ang mga kahangahangang tao ay binati rin ni Cry si Liz sa wakas dahil natutunan na nitong pigilan ang sobrang lakas ng kanyang mga atake. Masaya si Liz na makatanggap ng papuri mula kay Cry at kahit na hindi pa rin naiintindihan ni Liz ang punto ng pagpapahina ng ilan sa kanyang mga atake at dahil palaging iginigiit ni Cry na gawin niya ito, natutunan niyang bawasan ang lakas ng kanyang mga hampas. Masaya si Cry na sinunod ni Liz ang payo niya pero mukhang kailangan pa rin itong pagtrabahuhan dahil nasa kritikal na kondisyon si Gilbert mula sa kanyang warning shot. Muling humingi ng paumanhin si Tino sa lahat ng abalang nagawa niya kaso hindi na nagagalit si Liz tungkol dito. Sinabi ni Liz kay Tino na may talento siya ngunit kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti upang mapunan ang kakulangan niya sa lakas. Sa puntong iyon ay nakaposisyon na ang Phantom kasama ang isa sa mga lobo at naghahandang muling umatake sa grupo. Habang natatakot ang lahat ay nainis lang si Liz dahil ang halimaw ay naglabas ng machine gun, na para bang gagawa ito ng kahit ano at kinuha ni Liz ang kanyang maskara at nang magsimulang magpaputok ang lobo, tumayo lang si Liz dahil masyadong mabagal ang mga bala para maging banta sa kanya. Nang maubos na ang bala, nakatayo pa rin si Liz na hindi nasaktan at hawak pa ang ilan sa mga bala sa kanyang kamay at may oras pa siyang gumawa ng pattern gamit ang natitirang mga bala na nahuli niya.
nawala na ang galit ni Liz kanina ngunit matapos malaman na natalo si Tino ng isang halimaw na may baril ay mas lalo siyang nagalit. Nagsimula nang umiwas si Liz sa mga bala noong siya'y 10 taong gulang pa lang kaya't isang insulto sa kanya ang pagtatangka ng halimaw na akalaing gagana sa kanya ang baril, ipinakita niya kung gaano kadali ang pagpapabagsak ng isang phantom na ganito, kaya gumawa siya ng isang backflip sa ere at nang bumaba siya ay sinipa niya ang malaking lobo at hinati ito sa dalawa at nagdulot ng pagsabog. Hindi iyon mahirap para sa kanya kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi ginawa ni Tino ang parehong bagay noon pa. Habang nagsasalita siya ay naglabas ng espada ang Phantom at sumugod kay Liz, ngunit katulad ng unang Phantom ay iniisip ni Liz na dapat madali lang para kay Tino na talunin ang isang bagay na kasing hina nito. Hinuli niya ang espada ng Phantom gamit ang dalawang daliri at pagkatapos ay sinipa ito pataas sa ere, kasunod ng serye ng suntok habang pinapagalitan si Tino sa pagiging mahina para magawa ito ng mag-isa at nagsimulang umiyak si Tino at naaawa si Cry para sa kanya. Pero alam niyang ito ay karaniwang nangyayari kapag si Liz ang nagsasanay. Si Liz ang pinakamabilis na hunter sa buong mundo at ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis ang nagbigay sa kanya ng palayaw na stifled shadow. Matapos ang lahat ng iyon ay nagkita-kita sina Tino, Greg, Ruda at Gilbert sa guild, at ipinahayag ni Gilbert na nais niyang ibigay ang kanyang flame sword kay Cry. Nalaman niyang masyado siyang umaasa dito kaya't balak niyang magsanay muli ng kanyang katawan mula sa simula hanggang sa magagawa niyang mahuli ang mga bala tulad ni Liz, hindi iniisip ng iba na magagawa niya ito pero kung seryoso si Gilbert sa paghahangad na maging katulad ni Liz, sa tingin ni Tino kailangan niyang malaman ang tungkol sa mga maskara na suot nila. Iniisip ng lahat na sinadya ito ni Cry para sa pagsasanay ng kanyang party ngunit sa totoo lang, noong umorder siya ng mga maskara para sa Grieving Souls 6 na taon na ang nakakaraan at nakalimutan niyang magpalagay ng mga butas sa mata, kaya lahat ng miyembro ng partido ay karaniwang nakikipaglaban ng bulag. Isang taon na ang nakalipas ay may isang dalaga na nagngangalang C3, ibinigay ni Smart ang isang slime kay Cry dahil mas panatag ang pakiramdam niya kapag ganoon, si C3 ay isang alkemistang miyembro ng Strange Grief. Ayon kay Cry siya ay medyo kakaiba ngunit bahagi ng Capital Science Institute at kinikilalang utak sa likod ng Seri. Kinilala siya bilang pinakatanyag sa mga alchemist kaya tinagurian siyang prodigy at paminsan-minsan, pinapagamit ni C3 sa kanila ang mga kakaibang timpla na ginagawa niya sa kanyang laboratorio. Tungkol sa slime na ito ay iniutos niya sa pinuno na maging maingat dahil kung ito'y mahulog ng hindi sinasadya, maaaring bumagsak ang buong kapital at mabilis na lumipas ang panahon at ngayon, si Cry ay balisa sa paghahanap ng slime ni C3 sa buong silid niya. Matapos ang sandali ng inis ay umupo siya para pag-isipan kung saan ito maaaring napunta at nang buksan niya ang capsule sa White Wolf's Den, napansin niyang ito'y walang laman at noong una ito ay nakasiguro sa isang vault na hindi kailanman binuksan ni Cry, at ang vault mismo ay isang relikya. Dahil dito ay napagtanto ng pinuno ng Strager na ang vault ay palaging walang laman at humiga siya sa kanyang kama, tumawa ng malakas at inisip kung gaano katrip si C3 subalit sa parehong oras, naisip niyang ang pag-iisip ng matagal tungkol dito ay maaaring magdulot ng sakit. Samantala sa White Wolf's Den, isang mandirigma ang nakatalo sa isang multo at tinanong ang kanyang kasama kung hindi ba dapat ay antas-stress lang ito. Sumagot ang kanyang kasama na biglang tumaas ang antas ng mga multo sa nakalipas na ilang linggo at dahil dito, binanggit ng babae na hindi biro ang mga misyon ng pagsisiyasat ng association. Habang idinagdag ng lalaki na ang pagsisiyasat sa mga anomalya sa mga treasure vault ay mahalaga rin para sa kaharian, naalala rin niya na ang Mill ay nag-iimbestiga rin sa bagay na ito na nagpapahiwatig na may kakaibang nangyayari, balik kay Cry ay halos hindi siya nakatulog at abala sa pag-iisip tungkol sa slime. Paglabas niya ng silid ay lumapit si Eva at sinabi sa kanya na ang association ay humihiling ng detalyadong ulat tungkol sa White Wolf's Den. Tamad pa rin si Cry at sumagot na si Tino ay ang pinuno ng expedition team at ang dapat gumawa ng ulat, ngunit ipinaliwanag ng Vice Master ng Brave na si Tino Shade ay nagsasanay kasama si Liz at walang paraan upang makaiwas si Cry. Tinanong ni Cry kung may anumang gulo sa kapital tungkol sa misyon at sinabi ni Eva na wala siyang alam pero nangakong magsisiyasat. Noon din ay sinabi ni Mill na bitawan na ni Eva ang usapan at ipinahayag na siya na ang pupunta kay Tino. Sinabi ni Eva na nasa training room siya sa pangalawang sub-level.
Sa pag-alis ng boss ay iniisip ni Renfield kung ang mga anomalya sa mga treasure vault o ang alitan sa mga maharlika ng kapital ang sanhi ng lahat at patuloy na nagtataka si Cry, walang kamalay-malay na maaaring nagkataon lang ang unang pangyayari ngunit matapos ang pangalawa o pangatlong beses, ito'y tiyak na. Dahil dito ay napapaisip siya kung ano ang nangyayari sa kapital at di nagtagal, narating ni Cry ang Swave kung saan naghihintay si Stun Anger at ang pinuno ng Obsidian Cross. Walang paligoy-ligoy ay hiniling ni Stun kay Cry na itigil ang Broken Shadow dahil ito ay nakakaabala sa paggamit ng training hall. Dahil dito ay nag-argumento si Cry na ang pagpatay sa mga halimaw ay nasa kanyang tungkulin, tumugon naman ang lalaki na wala sina Lucia kaya't walang makakapigil sa babaeng iyon at dagdag pa rito, gusto niyang malaman kung paano nakabalik ng mag-isa si Smart. Ipinaliwanag ng pinuno na na-deactivate niya ang lahat ng bitag at narating ang silid ng boss pero na-board at bumalik, namangha si Stun at binigyang diin na ang Night Palace ay isang level 8 na vault kaya tanging taong may kakaibang isip lang ang maiinip sa ganoong misyon. Ngunit kahit paano ay iginiit niya na kung walang manghihimasok ngayon at pipigil kay Liz ay maaaring mapahamak ng husto si Tino at doon, napilitang ngumiti si Cry at nagkomento na hindi naman ganoon kadali na mamatay ang mga tao. Ngunit nang buksan ang pinto ng hall para sa kanya at nakita niya si Liz na nakatayo sa harap ng walang malay na si Tino, kasama ang guro na tila nananakot pa sa estudyante ng walang takot. Bukod pa rito ay itinaas ni Liz ang kanyang binti para tapusin na ang laban at iniisip na hindi natatayo ang estudyante kahit pa inutusan siya, dahil dito ay kinailangan ni Cry na itigil ang training bago pa maganap ang trahedya at walang pasensya ay biglang itinigil ni Liz ang kanyang ginagawa. Sinabi sa pinuno na nagsasanay lang siya kay Tino at sa palagay niya ay may higit na talento ito kaysa sa kanyang sariling tagapagturo, ngunit mahina pa rin. Sa totoo lang hindi maintindihan ni Liz kung bakit at dahil siya mismo ay mas malakas kaysa kay Shay sa kanyang edad, nauunawaan ni Cry ang sigasig ng guro kaso ipinaliwanag na umabot na ang estudyante sa kanyang limitasyon, kaya hiniling niyang itigil na ang pagsasanay para sa araw na iyon. Hindi makapaniwala si Liz at nagtanong kung pinigilan na siya na para bang katapusan na ng mundo at biglang hinawakan ni Tino ang kanyang bukong-bukong at binanggit kung kaya pa niyang gumalaw. Nagtanong si Cry kung bakit nakamaskara ang batang babae habang ipinagbunyi ni Liz ang pagbabalik loob ng kanyang estudyante at sinabing pwede na nilang ipagpatuloy ang pagsasanay. Dahil dito ay umalis si Cry sa hall at ipinaalam sa iba na sa kasamaang palad ay walang makakapigil kay Liz kapag nasa ganitong estado siya. Bagaman dismayado at isinasaalang-alang ni Sven na makabubuti sa lahat na maging mas malakas si Tino. Binago ang usapan at iniulat niyang isinara nila ang North Route dahil maraming multo ang lumitaw, hindi nagtagal ay nagtipon ang dalawa para sa tsaa at dugtong pa ni Sven na may nagpapatuloy na investigasyon at tila nakuha nila ang Night Orders Group ng hindi handa. Narinig ni Cry na inatake ang mga manlalakbay ng mga multo mula sa White Wolf's Den at naisip niyang iyon ang dahilan kung bakit gusto siyang makita ni Gar at iniisip ito, pinagsisihan ng binata na wala si Ark sa ganitong pagkakataon at bukod sa pagiging malakas at matalino, mas pinagkakatiwalaan si Ark kaysa sa kanya. Ang taong iyon ay simpleng isang huwarang pinuno at mandirigman na higit pa sa karaniwan at hindi matumbasan ng kahit sino. Kung iiwan ni Cry sa kanyang mga kamay ang lahat ay siguradong maayos ang lahat ngunit dahil hindi iyon posible sa ngayon, nagpa siya ang pinuno ng Ser na gawin ang makakaya niya para maglaan ng oras. Habang pinagmamasdan ng boss na nag-iisip si Sven ay napansin niyang mahinahon pa rin ito at naisip ni Cry na dahil hindi naman niya problema iyon, sa sandaling iyon ay nagkaroon siya ng ideya na ipadala ang Obsidian Cross para makita si Gar, umaasang may payo ng pinuno ng grupo kung paano haharapin ang sitwasyon. Dahil dito ay hiniling niya sa mga miyembro ng grupo na bisitahin ang tagapamahala ng Adventurers Association at ipaalam na hindi siya makakadalo, sa sinabi ay umalis si Cry matapos maipasa na naman ang isa pang responsibilidad na nagdulot sa pangalawang miyembro ng Obsidian Cross na magtanong sa pag-uugali ng kanilang pinuno, napansin na siya ay palaging nasa bahay habang ang iba ay nagsasagawa ng mga misyon. Sumagot si Sven na ang bata ay bago pa lang at hindi pa nauunawaan kung paano gumagana ang isip ni Cry. Palagi siyang ganoon ngunit ang mismong pag-uugali na ito ang siyang nagiging puwersa sa likod ng Stragi at Obsidian Cross, sa katunayan ay naniniwala si Sven na sa ilang aspeto si Cry ay parang isang halimaw at hindi dapat minamaliit batay sa kanyang anyo. Sa gabi ay iniulat kay Gar na walang mga pagbabago sa mga linya ng enerhiya malapit sa pugad ng White Wolf at idinagdag ng kanyang assistant na hindi rin nagbago ang dami ng mana material.
Ngayon ay kailangan ng pinuno na makausap si Cry para alamin kung ano ang nagdulot ng anomalya sa Treasure Vault, ngunit binalaan ng Obsidian Cross na sobrang abala ito para magpakita. Gayunpaman plano ni Gar na makipagkita kay Cry kinabukasan at sigurado siyang may alam ito, samantala sa isang misteryosong laboratorio ay may isang matandang lalaki na kilala bilang master ng mga salamangkero na si Kenzie, hindi inaasahang makakita ng isang mataas na antas na hunter na makikialam sa sitwasyong ito. Lumapit ang iba pang mga lalaki na may suot na uniforme na may parehong simbolo at isa sa kanila ang nagsabing konting panahon na lang bago matuklasan ng Adventurers Association ang lugar na iyon, sumagot ang matandang lalaki na hindi dapat minamaliit si Mil at idinagdag pa ng isa na hindi maiintindihan ng mga karaniwang hunter ang ginagawa ng dakilang master ng mga salamangkero, na siyang pinuno ng pananaliksik ng Atasha Tower Division sa kapital na tungkol sa proyektong ito. Ipinaliwanag ng master na ang mekanismong ito ay ginagamit ang napakalakas na enerhiya ng mga linya at iniimbak ito kaya't nagdudulot ng mga pagbabago sa mga treasure vaults, at kung magtagumpay ang eksperimentong ito ayon sa teorya ng pinuno ng pananaliksik, maaari pa nilang magawa ang mga treasure vault ayon sa kanilang kagustuhan. Dahil dito ay nag-aalala ang ibang mga kasamahan tungkol sa posibilidad na iwanan ang laboratorio at magsimula ulit at sa parehong pagkakataon, nagreklamo sila na si Sofia ay nagbakasyon sa isang kritikal na sandali, dahil siya ang namamahala sa defense system. Ipinaliwanag ng master na binigyan niya ng pahintulot ang kanyang tauhan at nakipag-ugnayan sa kanya gamit ang Harmonic Stone, kaya malapit nang bumalik si Sofia Black at kung naroon na siya ay natapos na sana ang sitwasyon na ito. Balik kay Cry, siya ay nananaginip ng isang bangungot kung saan ang kapital ay nasunog at inaatake ng isang nilalang at dahil dito ay iniisip niya kung napakadelikado ba ng slime ni C3, ngunit agad niyang napagtanto na hindi dahil ang kanyang mga panaginip ay hindi kailanman nagiging totoo. Bigla siyang ginigising ni Liz sa kanyang tabi na ikinagulat niya at kahit hindi na ito ang unang beses na palihim na pumasok ang batang babae sa kanyang kama sa gabi at bukod pa rito, inanyayahan siya ng dalaga na may gawin ngayong araw at pagkalipas ng ilang sandali, habang bumababa si Cry mula sa kanyang silid ay nakasalubong niya si Gar, ngunit agad na binalaan ni Liz na abala si Cry ngayong araw at sinamantala ang presensya ng Broken Shadow. Hiniling ng tagapamahala ng association ang ulat na dapat ay ginawa niya tungkol sa Night Palace, ngunit sumagot ang dalaga na palaging ibinabato ng association ang lahat ng trabaho kay Cry at ayaw niyang masira ang kanyang pagkikita sa pinuno kaya sinipa niya ang tagapamahala sa mukha, ngunit mahusay itong nagdepensa at nagbabala na kahit isang mabait na tao tulad niya ay may limitasyon din. Dahil dito ay nagsimula ang dalawa sa isang laban kaya sinamantala ni Cry ang pagkakataon para anyayahan siya na magtsaa. Sumama ang assistant ng tagapamahala at hindi sinasadyang nabanggit na may nangyayaring higit pa sa problema sa White Wolf's Nest. Ngunit bago niya maipaliwanag kung ano iyon ay nagsisinungaling siya na hindi pa niya maaaring ibunyag ang anumang bagay dahil baka may makakarinig sa labas, ang totoo ay alam niyang nakawala siya ng isang napakadelikadong slime sa kapital, ngunit hindi niya ito maamin sa kahit kanino. Dahil palagi siyang abala ay inihayag ng pinuno ng Strag na wala siyang oras para ayusin ang gulong ito ngunit si Ark ang tamang tao para sa trabaho, samantala ang hall ay nagiging wasak dahil sa laban ni Liz at Gar at sa bawat paggalaw, tinutokso ni Broken Shadow ang tagapamahala sa pagiging wala sa porma at tila kontrolado niya ang sitwasyon. Gayunpaman sa huli ay nawalan ng pasensya ang lalaki sa kapangahasan ng dalaga at lubos na pinalabas ang napakalaking enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan. Nang bumalik si Cry sa hall ay naalala niyang ang tagapamahala ng sangay sa Zobia ay dating tinawag na War Demon noong siya ay isa pang level 7 na hunter. Upang maiwasan ang pagbagsak ng gusali sa mga kamay ng lalaking ito ay hiniling niya sa dalawang naglalaban na itigil ang kanilang labanan, dumating si Eva at nagulat sa pagkasira na sumasakop sa lugar at sa wakas ay umalis na si Cry at Liz ng magkasama at patuloy na tinutokso ng dalaga si Gar, sinasabing naging mahina na siyang matanda. Sa panig ni Lamil ay hindi siya sigurado ngunit kumbinsido si Liz na hindi makakalampas ang tagapamahala sa antas ng Night Palace, na itanong ni Cry kung mas mahirap ba ang boss ng dungeon kaysa sa White Wolf's Nest, kaso sinabi ni Smart na napakadali niyang tinalo ang boss ng nest na hindi pa niya napagtanto na iyon na ang boss. Dahil dito ay naalala ni Cry na sina C3 at ang iba pa ay nasa Night Palace pa at baka magdulot ng malaking gulo kapag bumalik ang nawawalang slime. Napansin ni Liz na tila nag-aalala si Cry at tinanong kung ano ang nangyayari at tinanong niya kung ano ang gagawin ng dalaga kung ang buong Zeya ay masira.
Sumagot si Liz na tatakbo siya papunta sa timog kasama si Cry at dahil hindi pa siya nakakakita ng dagat at magiging magandang pagkakataon ito, dahil dito ay iniwan ni Broken Shadow ang kanyang bag sa kamay ni Cry at tumakbo para habulin ang isang sibilyan na nag-akalang pinagmamasdan sila ng kakaiba. Gayunpaman ay hiniling ni Cry sa dalaga na palayain ang lalaki kaya't tumakbo ito palayo at sa wakas, nakarating ang lalaki sa isang ligtas na lugar at nagtaka kung bakit pinayagan siya ni Mil na makatakas. Pinaghihinalaan na alam ni Cry ang tungkol sa plano. Bumalik siya kasama ang iba at nang natapos na sila ay dumating si Gar na lubos na galit dahil kahit ngayong araw, nakatanggap siya ng parehong mababaw na dahilan para hindi kausapin siya at gusto ni Anger na makapagpahinga ng kaunti ang komandante, pero alam niyang maraming tanong pa ang kailangan niyang sagutin kay Cry. Dahil walang ibang tao sa silid ang tatlo sa harapan niya ay agad na inatasan na pumunta sa kuwebo ng puting lobo para siyasatin kung ano ang nangyayari roon. Sa isang pagbago ng eksena ay makikita ang grupo na napapalibutan ng mga halimaw kaya wala silang ibang magagawa kundi lumaban para sa kanilang buhay. Ngunit bumalik tayo ng kaunti sa oras at makikita ang tagpo sa pagitan ni Liz at Cry at habang sobrang saya ng kaibigan niya, may bagay na tila nagpapagulo sa loob nito at naglalakad sila sa pinakamapanganib na lugar ng kabisera na parang walang nangyayari, at halatang halata ito dahil sa mga masamang loob sa paligid. Pero nang makilala kung sino sila ay wala silang nagawa para pigilan ang dalawa at napatanong si Liz kung ano ang hinahanap ni Cry sa pangit na lugar na ito, at naalala ni Cry ang mga ulat ni Eva na maraming tao ang nawala sa lugar na ito nang walang malinaw na dahilan. Kahit na parang normal na lang ito sa kanilang tahanan at huwag nating kalimutan na may isang maliit na C3 na maaaring responsable sa mga pangyayari at gayunpaman, hindi dapat puro pag-aalala ang buhay at naalala ni Cry na may bagong bukas na tindahan ng sorbetes sa malapit, kaya naisip niyang mas magandang tuklasin ang lugar na iyon na ikinatuwa ni Liz. Samantala makikita ang isang tao na nagmamasid sa kanila at nag-iisip kung paano sila nakasunod sa parte ng lungsod na iyon. Ang pagdadakip at pagbitaw sa kanya ay malinaw na laro lang sa kanyang isipan para matapos ang lahat at iyon ang akala niya. Mayroon siyang perpektong plano dahil may bagong bukas na tindahan ng sorbetes sa pinakamalayo at delikadong parte ng lungsod at kung saan may mga ilegal na bagay, bago pa man mangyari ang masama ay sinubukan niyang ipasara ang tindahan. Pero sa kasamaang palad ay bumalik si Sofia mula sa kanyang mga gawain. Gayunpaman nang dumating si Cry ay naipasara nila ang tindahan sa tamang oras at bagaman gusto ni Liz na sirain ang pwesto dahil sa amoy na tila matamis, sa bandang huli ay sinabi ni Cry na tiyak na gumagawa pa sila ng sorbetes, at baka kailanganin nito ng mas kaunting oras. Ang mga salitang ito ay narinig ng natatakot na lalaki na lalo lang nagpataas ng hinala ni Sofia kung sino ang nagtatago. Sa pagbabalik kay Cry ay wala pa rin siyang impormasyon tungkol sa maliit na C3 o sa kinaroroonan nito. Isang bagay na sa anumang oras ay magiging malaking problema. Kaya't gusto ng binata na malaman kung kailan babalik si C3 mula sa madilim na palasyo at sinigurado niya na dala nito ang lahat ng kailangan niya, at nang marinig na kaalaman ang gusto niya ay sumuko siya at sinabing hindi dapat ito magtagal bago matapos ang lahat. Marahil sa loob ng ilang araw ay babalik na siya at bagaman hindi ganoon katagal ay sobrang nag-aalala si Cry para sa lungsod at pagdating ni Eva. Sinimulan niyang ikwento na handa na ang mga miyembro para sa susunod na ekspedisyon sa yungib ng puting lobo. Sinabi pa niyang si Annette ay nasa lugar na para magsiyasat kaya't alam ni Cry na wala siyang dapat alalahanin dahil tapos na ang usapin. Bumalik ang kwento sa mga nasa likod ng lahat at si Nocto at ito ang kanilang matandang pinuno. Narinig ni Sophie kung paano natagpuan ni Mil ang kanilang base at kung paano ito nagsimulang maglaro sa kanyang isipan buong araw. Kaya't malinaw na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli niya sila, pero si Sophie ang nagkaroon ng huling salita at iginiit niya na dapat nilang salakayin ito ng harapan, gayunpaman nang makita ng natitirang miyembro ng grupo na si Mil ay nasa antas 80, alam nilang hindi ito magiging epektibo. Pero para kay Sophie ang Akashic Tower na kanilang grupo ang pinakamahalaga at para sa paggalang sa kanyang mga ideya, handa silang lumaban kahit sa mas malakas pa sa kanila at ipinapaalala rin niya na kaya sila gumawa ng mga masalimuot na sistema ng depensa ay para labanan sa ganitong sitwasyon. Mas mabuti nang tapusin ito agad bago pa malaman ng iba ang kanilang kinaroroonan. Sa huli ay pumayag si Noctis na alisin si Mil dahil totoo namang ang pakikipaglaban sa kanya ang kanilang kapalaran. Tinanggap ni Sophie ang misyon at nangakong tatapusin ang lahat ng kanilang kaaway.
Samantala muling lumitaw si Tino na nagtataka kung bakit maraming tao sa kampo. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari ay may isang miyembro ang nagsabi na nakikipagtulungan sila sa association dahil kailangan nilang malaman ang nangyayari sa yungib ng puting lobo. Bagaman parang nakakatawa na maraming tao kasama ang ARC para sa pagsisiyasat sa isang silid na antas 3, kakaiba ang sitwasyon dahil kahit mga antas 7 ay isasama pa rin nila para magtagumpay at naalala ni Tino na maaaring ang mga lobong hindi nila natalo ay nag-level up na sa paglipas ng panahon. Kung totoo ito ay magiging mahirap ang sitwasyon at pagdating nila ay hindi niya alam kung bakit parang may piyesta sa silid, pero pinapaalala ni Eva na sinabi na niya ito sa kanya at dahil hindi kumpleto ang grupo ng ARC, mas mabuti nang sumama ang maraming bihasang adventurer. Pero hindi ito ang gusto ni Cry at para sa kanya ay mas mabuti sana kung nandoon ang gwapong may perpektong ngiti na mag-aayos ng lahat sa kanyang mamahaling Italianong pabango. Isinasaalang-alang ang gastos ng pagkakaroon ng maraming adventurer sa isang misyon, gusto ni Cry na bawasan ang ilan sa kanila. Ngunit bago pa man matapos ni Cry ang kanyang sinabi ay nagkagulo ang lahat dahil ayaw nilang pumunta sa yungib ng puting lobo ng kulang-kulang ang bilang. Pinag-isip ni Cry kung ano ang nangyari sa dami ng tao para sa isang simpleng silid na antas 3 at sinubukan na patahimikin ni Eva ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng salita sa kanilang kapitan. Ipinapaalala niya na isang simpleng silid para sa mga baguhan lamang iyon kaya't kalahati sa kanila ay sapat na at gayunpaman ay kahit natatakot at malinaw kung bakit kinakabahan sila, tinanong ni Cry kung sapat ba ang mga kayamanan na makukuha nila para mababayaran ang lahat at siniguro ni Eva na magiging sapat iyon. Kung sakaling hindi, si Gar ay handang magbayad ng karagdagang gastos kung kinakailangan, pero hindi pa rin ito nakapagpakalma kay Cry at kung ang kapitan ay handang magbayad ng ganoon kalaki, malinaw na ang maliit na C3 ay maaaring tumakas patungo sa yungib at siya ang sanhi ng lahat ng kaguluhan. Sa kabila nito ay nagpasya si Cry na kumilos ng call at nagbigay ng sermon tungkol sa kung paano niya papayagan ang lahat na sumama para lang magkaroon ng kapayapaan. Hindi nagtagal si Liz sa pagtawag sa lahat ng mga mahihina at dahil sa dami ng tao na kailangan para lumaban, iginiit niya na kaya niyang tapusin ang misyon mag-isa. Ngunit sinisigurado ng mga adventurer na sinasabi lang niya iyon dahil mas malakas siya kaysa sa kanila at bagaman sigurado si Liz na sinasabi niya ito dahil hindi siya tulad ng iba na hindi umuunlad, dahil dito ay humingi ang dalaga ng espesyal na permiso na pumunta mag-isa kasama si Tino para tapusin ang misyon. Ngunit agad na sinabi ni Cry na imposible iyon at nagpakita siya ng kabaitan kay Liz, na sa huli ay siyang mas maghirap sa pagsunod sa bilis ng kanyang guro at matapos ang lahat ng pag-uusap ay hiniling ni Eva kay Cry na pamumunuan ang grupo, bagay na agad nagpakalma sa lahat. Dahil may antas 8 sa kanilang kasama ay magiging madali ang misyon at kahit na hindi ito maganda para kay Cry na nagsisinungaling na may iba siyang misyon na kailangang gawin at nasasama siya sa kanila maya-maya dahil nagpadala na siya ng grupo bago pa sila. Habang dumadaan ang grupo ni Anger na nailigtas nila ang kanilang mga sarili at napansin na ang mga multo sa lugar ay nasa mas mataas na antas kaysa sa huli nilang nakita, kahit na ang silid ay tulad pa rin ng dati. Bumalik kay Liz ay nagagalit pa rin siya dahil gustong pumunta sa yungib ng puting lobo, upang patahimikin siya at sinigurado ni Kay na may espesyal siyang misyon para sa kanya at sa sandaling iyon, isang sundalo ang nagtanong kung may kailangan pang tapusin ngunit sinagot ni Cry na wala na. Sinabihan lang sila na mag-ingat sa mga slime sa lugar dahil nagsimulang magpakita ang mga ito at bagaman alam ng sundalo na ang slime ay hindi malaking problema, inaalala pa rin niya ang mga sinabi ni Mil at pabalik sa mga kaaway ay napansin nila ang malaking bilang ng mga adventurer na papalapit sa kanila dahil kay Cry, kaya't napilitan si Noctis na gamitin ang kanyang eksperimento bago pa ito ganap na handa sa pinakamasamang pagkakataon. Ang ilan sa kanilang grupo ay nais umatras bago pa sila sirain ni Cry kaso sinisigurado ni Sofia na may espesyal siyang plano para kay Mil, gumawa siya ng sistema na maaaring magpigil ng anumang uri ng atake na ihagis sa kanila at sa karagdagan ayon sa mga impormante, si Cry, Liz at C3 ay nasa kabisera sa mga sandaling iyon kaya't sigurado siyang magiging kanila ang tagumpay. Para kay Liz ay perpekto ang mga depensibong atake ayon kay Sofia at para naman kay Cry, kahit na malakas siya ay napansin niyang kailangan niya ang tulong ng isang miyembro upang magtagumpay, na nagbubunsod kay C3 na maging pinakamapanganib ngunit kahit na ganoon ay may mga teknik na mahika ang kanilang sistema para matalo ang alchemist sa maikling panahon.
Pagkatapos ng lahat si C3 ang pinakamalaking kaaway ni Sofia dahil ang tanging hangarin niya ay tapusin ang kanyang buhay. Ito'y dahil nagsimula siyang makialam sa kanyang mga pananaliksik at may proyekto si C3 na katulad ng kay Sofia para makipagkompetensya. Dahil dito ay inutusan ni Noctis ang kanyang mga tagasunod na sundin ang mga utos ni Sofia na ngayon ay ang pangalawang tagapamuno. Sa kabilang dako ay nakatanggap si Anger ng mga reklamo mula sa kanyang grupo sa pagtanggap ng misyon, kahit kasama pa si Garp. Inutusan sila ni Sir na wala na silang ibang dapat gawin at kahit na si Henrik at ang iba ay naramdaman na parang nililinis lang nila ang trabaho na hindi natapos ni Cry, tiniyak ni Anger na balang araw ay maiintindihan ng bata ang mga ideya ng kanyang kahangahangang guro. Di nagtagal ay nakatanggap ang grupo ng tawag na ang kanilang bagong misyon ay agad na umalis mula sa yungib kaya't inutusan ni Henrik ang lahat na umalis gamit ang isang sipol. Pero ang sipol na iyon ay ikinagalit ng iba pang adventurer dahil wala namang kalaban sa paligid, at napilitan pa rin silang lumabas mula sa isang simpleng silid na antas 3. Nagsimula pang mangutya ang isang lalaki at sinasabing mukhang si Cry ang nagbigay ng babala na mag-ingat sa mga slime na ligaw na naging dahilan ng pagtawa at pangungutya kay Anger. Para sa kanila ay walang sentido na ang isang malakas na katulad ni Anger ay susunod sa utos ng isang maliit na tao na nagkakamot sa kabisera. Ngunit binaliwala ni Anger ang kanilang mga salita at sinasabing ang isang antas 80 ay tiyak na mag-iingat sa mga mahihinang tao tulad nila, kahit na wala si Cry sa misyon na ito ay siguradong napaka-boring nito para sa kanya at gayunpaman, kung gusto nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay ay malaya silang bumalik. Nagpatuloy sa pagrereklamo ang lalaki tungkol sa pagbabantay sa mga slime dahil sa simula pa lang ay napakahina ng mga ito na hindi sila lumalabas sa mga lugar na iyon. Nagkwento si Anger tungkol sa nakaraan at kung saan sinabi ni Cry na magpiknik sila sa isang lugar na puno ng mga bulaklak pero iniutos pa rin na magdala sila ng mga armas dahil lalabas sila ng lungsod. Ang lugar ng kanilang piknik ay isang silid na puno ng mga halimaw at ang parehong silid na tinawag nilang Prismatic Garden. Sa madaling salita kahit parang walang sentido ang sinasabi ni Kay, ang kanyang mga utos ay palaging dapat sundin. Samantala sinisisi ni Lee si Mil dahil gusto niyang ipakita kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban sa mga halimaw kamakailan, bagaman sinabi ni Cry na pupunta siya makalipas ang kaunting oras, alam niyang ang pagdala kay Liz ay magdudulot lang ng problema. Sa sandaling iyon ay dumating si C3 mula sa kanyang misyon at tinanong si Liz kung bakit siya nauna at hindi siya hinintay. Binalaan din niya si Cry na may mga makapangyarihang kaaway na malapit at nais niyang magkaroon ng kaunting pribadong oras para ikwento ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos nito ay makikita si Gar na handa ng lumaban at patunayan na nasa kanyang gininto ang taon pa rin siya bilang adventurer, pero bago iyon ay kailangan muna niyang pakinggan ang mga masamang balita ni C3. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.